Kanupuits! So, nandito kami ngayon sa Kilometer Zero sa May Luneta. Sama kayo si Christian, si Jojo, tsaka siyempre si Papa Jesus dyan. At pupunta kaming, saan tayo punta? Kalatagan! Bago silang Kalatagan! Ano yun? Pupunta kaming Kalatagan, Batangas. So, ayan mga bike namin. Pero oras na? 10:40. 10:41. Okay, 10:41. Hindi sila nagkasundo. 10:40 or 10:41. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ang tagal namin hindi nakasama si Christian. Last nakasama natin to, ano 2 pa years. Bit-bit. Bit-bit pa. Bit-bit pa. 2 years na ba yun? Oo, nakulong ako eh. 2 years. Nakulong ka sa trabaho. Masaya itong ride na to kasi makukulit yung mga kasama natin. Ano, expect nyo walang matino dito. So sabi, may susunod daw sa amin, babae, si Corinne. Problema, hindi namin alam kung makakasunod ba talaga or kasama pero uuwi din kagad. So malalaman natin yan mamaya kasi sa MOA namin siya antayin eh. At ayan, takbong benching ko lang kami ngayon kasi mukhang hindi na kami magmamadali dahil may aantayin nga kami. Pero kung hindi naman siya matutuloy, edi dediretso na kami paakit at Tagaytay. Tata, Paranaque. Las Piñas, Paranaque. Ang huling pinya. Ang huling pinya. Na marami. Na marami. Pinyas eh. So pumasok kami kasi ang daming Optimus Prime. Optimum Pride. Babe oh, si Optimum Pride. Daming truck eh. Scary. Nagpa-flashback yung mga buhay namin eh. Baka maging ano kami, tosilog. O, tipar muna. Magtipar-tipar na lang kaya tayo. It's Friday! Kuha na tayo. So dito nga namin aantayin si Corinne sa may bandang MOA. Sabi niya, gusto niya daw makipag-meet dun sa may Parcal Mall. Ayaw niya daw kasi sa Globe kasi madilim. Naalog yung utak ko doon. Sa may ano daw? Ayan, Parcal 7-Eleven. Ito yung Parcal. Oh, sa 7-Eleven. Ito yung Parcal oh. It turns out, yung 7-Eleven ay nandun sa kabilang side. Ito yung 7-Eleven, baka sa kabila niyan. Ayan. Ito yung mall na maganda eh. Na ano. Ayaw niya sa Globe kasi madilim po. Ay na, napakadilim dito. So inaantay na namin yung kasama namin babae, si Corinne. So ayan na siya. Wawa, napakaliwanag dito Ayaw ah. mo sa Globe dahil madilim. Ito napaka... Wala kang ilaw? So kasama na namin si Corinne. Ewan ko kung nakita nyo sa kanina ang dilim eh. Ano mo dyan? Wala na. So Dapat nagdidiskusyon kami kung saan kami dadaan, pero dumiretso na lang Ano, kami. diretso? O yan, siguro rin, alam niya yan. Kabisado ah. Ang tigas ang puta. Ang tibay mo! Dapat sa protest, kaya ka na tumawid. Hinati yung daan. So ito na yung road sa Paranaque, medyo masikip at busy streets kahit medyo gabi na. So singit-singit yung galawan namin dito. Dito sa Paranaque, medyo naiwan kami ni Jan kasi nagkaipitan dun sa traffic eh. Mabutan naman namin yan kasi Jesus is the way. kitang-kita naman si Jojo eh, yung maliwanag na pula na yun. Kala mo ano eh, Ang lakas ng barrier eh. ilaw ng tower. Kahit napakalayo niya, alam mong siya yun eh. Ayun oh, lakas oh. Lahat naman kami merong cyclo na may mapa. So, kung magkahiwa-hiwalay man, magkakasunudan pa din. Tsaka may mga radyo naman kami, so pwede kami magkontakan. Okay, na, Las Piñas na. Ang huling mga pinya. Nandito na tayo. Sa huling mga pinya. Oras na. 11:42. 11:40. Traffic pa din. Grabe pala dito. Kahit 11 na, traffic pa din. Dami pa rin sasakyan. Wala na talagang pinipiling oras yung traffic. Pero Friday din kasi ngayon. So hindi namin masisi kasi Friday. So Bacoor na kami, ang dami pa rin sasakyan kahit maghahating gabi na. So Bacoor, traffic. 11:50 or 12 na. Hindi ko alam. Basta traffic. Ang sikip na daan. Lusot-lusot lang tayo. So nag-stop over muna kami dito sa Shell. Dito kami. Para 15 minutes break. 15 minutes and 2 hours.
weird yung napuntahan naming gas station. May mga bentang pang bike. May mga icon na gulong. Forecaster. Ang kulit. Oh. So pag nasiraan ka in the middle of your ride, meron kang mabibiling ganyan. Meron pang hydraulic fluid. Oh. Gimbal. Weird. May Milo siya sa Sunday eh. Anong Milo? Running? Yung basket. Akala ko basket. Center ka, di ba? Oo. Ang tangkad eh. Point guard eh. 1, 2. Pero ang lakas 3, din. 4, Di sa 5. totoo, ang lakas din maka yung jogging. Di ba dati nauna akong nagja-jogging muna? Sabi mo, yung mga retired na cyclist, jogging na yung inaatupag. Pero nung pagsampa ko ulit ng bike, ang gaang. Parang ang gaang mag-bike nung May gout ka pa nun. Sabihin mo na, may gout pa ako nun. Wala na. Galing pa sa alak yan. Galing pa sa ilang. May hangover pa ako nun. Wala naman. Hindi, parang talaga. Ang laki ng dinevelop ng Sabihin muscle mo na, mo sa may gout ka ita. pa nun. Kakabir mo yan eh. So, larga na kami ulit. So, akit na kami ng Tagaytay. Pag may mga ganyang bus, nasa Cavite ka na. So, nasa Imus na tayo. Ang smooth ng kalsada dito. Hindi masyadong bako-bako. Pero pag-araw, bali wala to eh. Yung traffic eh. Yun lang. Kumukunat na. Ramdam na ba? 0.4 sa akin. Oo nga. 0.4. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Tipid ako sa ilaw. Yung part na to, cost cutting to. Oo, cost-cutting muna tayo. Para pagbaba mamaya sa Nasugbo, naka-bright. Pero feeling ko dun madilim eh. Meron yun. Main road yun. Parang ganito rin. Parang ganito din. Pero every 500 meters yung ilaw. Yung pakita. Every 500 meters, alternate. Ang layo ng pagitan, hayop. Sarap mag-drafting, no? Kay Christian pa lang, basag na yung hangin eh. Ang lapad eh. Ay, wala kasi sa'yo galing yan, ha? Hindi, yung manubela. Wala akong sinasabing ganun, sinabi ko lang, basag sa'yo. Yari ka, Christian. Nasa likod mo na. Re-remate na, re-remate! Nasa likod mo na. Ni isa-isa na tayo. Hindi isa-isa na kami, ha? Behind the dark. Remate yung puta. 20-20 lang. Hayop. Pumutupini sa stoplight. Remate ka. Tinira sa dilim. Tinira sa dilim. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na, stage 2. Diyos, ulat ka. Yan, so medyo tumataas na yung grade dito. Halos nasa 4 na. Naglalaro sa 2, 4, mga ganyan. So medyo lumalayo na yung mga pagitan namin. Dilim. May part na madilim pala rito. Ayan, maliwanag na ulit. So medyo magkakalayo yung pagitan namin lahat. Ahaw na kasi. Grabe, ang lapad ng kalsada rito. Past 12 na rin eh, kaya wala na masyadong sasakyan. Ang liwanag. Sarap mag-bike kahit gabi. May mga parts lang na maliliit na madilim. Hindi ko lang nakunan kanina. Pero sa kabilang side, madilim yun. Pero yung side na to, yan, maliwanag. Tsaka may mga ilaw na guides. Para nakikita mo kung gutter na. Uy, rumirimate oh. Tingin pa, may tingin pa. Nakatawa. Mamaya, may iwan ka din. Tignan natin sa silang. Oh, re-remate, re-remate. Ate, 18 takbo. May tae. 16 nga lang. May tae. Ay, joke lang, sige na, una ka na. Sabi namin, huwag mo kaming antayin. Pupuntahan ka namin. Sige, sa next gasoline station, hihinto ako doon. Kala mo ang layo. Kala mo Kala mo ang layo. Kala ko layo. Diyan lang pala kayo. Diyan lang kami sa likod mo.
Nahiya pa si Corinne. Nabitin. Nahiya. Nabitin. Shy Nabitin sa type. atin. Nabagalan ka rin. Okay, iba na yung iba na yung mayor. Iba na yung mayor, ano dito, cost cutting dito. Solar na gamit. Solar na. Madilim na dito, mga sir. Carry pa naman. May malakas na ilaw sa likod. Okay na. Ilaw mo ba yan? Ang lakas Medium mo lang ilaw. Medium. I-medium mo lang. Yan. Yan. Para hindi tayo maubos. Yan lang yung kasing ilaw namin din sa bahay. Hindi na. After nito, huminto muna kami para umihi. At sabi ni Christian, Teka lang, magwa-wipes lang ako. Bakit? Tumahay ka ba? Hindi, pagdating na tatawagin ako ng albularyo. Si Tata Eko. Napupunta na sa mata ko yung yung pawis eh. Alam ko yung ihi niya. Ako umihi siya na pumunta sa matay. 16 km pa eh, rotonda. 16 pa ba? Oo. Rotonda. Rotonda? Malapit. Isang oras pa yun. Kasi 16 na yung takbo natin eh. Oo. Hindi, baka pagdating doon, gist na lang ako eh. Sabi sa inyo, tama ang computation ko. Alauna, Tagaytay. Stress pala. Di ba gano'n naman? Yung itinerary natin, hindi natin susundin. Oo. So mukhang magmamakdo muna kami dito sa kabilang side. at ayun, nang McDo nga kami. Parang ito na yata yung pinaka-breakfast namin nung araw na ito. Ayun, Pero, akala ko lang yon. Pag nagkape na ako, yan na. Tinawag ko na umahay ka ng aking albularyo. Isang kape lang na mainit to. Suwak na suwak. Lalabas na. Shaman ko yun eh, shaman. Pag lumabas yun yung albularyo kasi Tata Eko. Isang kaping mainit lang. Lalabas yung aking albularyo. Ayan, alis na kami sa McDo. At simula na ulit ng journey namin sa pag-ahon, mga Ang lamig! At ang dilim! Lumakas ako pero nawalan ako ng paningin. Lumabo yung paningin ko Dumilim eh. Sino bang mayor ng ano ba to? Silang. Silang. Bakit po sa Dasmariñas maliwanag? Pero dito magkabila may ilaw. Oo. Yung sakay kanina, isang side lang eh. Yung Pero kabilang side yan? madilim. Tingin ko maliit na watts lang yan. So, tuloy-tuloy pa rin kami sa pag-ahon. Hindi naman masyadong nakakapagod gawa ng malamig yung panahon. Though yung lugar na ito, medyo madilim talaga yung mga ilaw. Pero ang importante, meron. Kaya sa wala. Dilim? Wala akong makita. So sa ngayon, medyo clingy pa kami sa isa't isa. Gawa ng kakakain lang tsaka ahon pa. Pero mamaya-maya, maghihiwalay-hiwalay din kami niyan. So ayan, nakikita natin sa Climb Pro na meron pa tayong 10 kilometers na distance. Kung di makita, sorry. Pero yun, may 10.4 kilometers tayo na ahon. Pero, puro berde lang at yellow. Ibig sabihin, banayad lang to. Naglalaro lang yan sa 4, 3, 2, mga ganyan lang. Christian, ang tahimik mo Tulog. Ba yan? Ba't mo ako ginising? Papahinga ako eh. So, ayon sa ating Climb Pro, meron pa tayong 5.3 kilometers. Ewan ko kung nakikita nyo ngayon yan. Pero yan, kung gusto nyo ng ganyang cyclo, ililink ko sa description yung Majin C606. Sobrang solid. Ito, ano ito? 506 yan. 506. Ito, sobrang liquid. Sobrang liquid naman yung sa kanya. Ito sa akin, solid to eh. Pero maganda din yung 506. Lilink ko na lang din yan. So kung nagtitipid ka, hindi mo kaya yung 606, 506 ka. At may mas mura pa, yung 506 SE. Okay din yun. Kung talagang tipid na tipid ka. Lilink ko na rin sa description niya. Uy, nakabalik din ng Tagaytay, ng nakabike. Last napunta ko ng Tagaytay, wedding ng kapatid ka. Ang tagal na yun, last year pa yun Ay, last year pa, December ng 2023. So, ang tagal ko na rin di nakakakyat dito. Ngayon, nandito na tayo ulit. Pero nakabike tayo. Hareru, harurera. Wow, lumakas So dumating na nga tayo dito sa may rotonda ng Tagaytay. Mga 3:45 kami ng umaga dumating dyan. Siguro mga 20 plus minutes din kaming tumambay dyan para magpahinga at magpicture-picture. Yan, dito tayo. Pwede na tayo muwi. So, next up namin,
papunta na kami dito. Patag and then Lusong, papuntang Batangas. Sabi nila mga 30 kilometers, parang gano'n. Hindi ko sure pero parang gano'n yung haba nung Lusong. Ang lamig na. Ang lamig. So, pahinga muna kami, saglit, bago lumusong. Ay, hindi, actually, rolling hills pa pala dyan. Pero yun nga, chill muna. Enjoy lang namin yung lamig. Kasi mainit na ulit pagdating ng Batangas. Anong oras na? Alas 4, 4:09. Ano, 4:09? Oo. Kung siya alas 4 na. Uy, lakas ang hangin. Ay, lakas ng hangin. Ito na ba ang simula? O Hindi rolling pa. pa rin to? Rolling pa to. Moments later. Naiwan ako, huminto ako eh. Pero lusong naman na. Pero kailangan ko humabol, naiwan ako eh. Ah, dilim. At ang lakas ng tulak. hangin. Tulak. Ah, lamig. Itong parte na to. Ahon, tapos ang dilim, tapos ang lakas ng hangin. So yun yung lulusungin namin ngayon, ang dilim. Buti na lang, may ilaw kami. Ayun, may mga ilaw naman palang konti. Pero, dilim pa din. Kaya pag mga ganito pupuntahan nyo, dapat talagang baong kayo ng mga ilaw. At least 3. 3 ilaw. Maglilink ako nung ginagamit ko. Meron akong solid na ginagamit eh, yung Gaseron. 4 na taon ko nang gamit. So ayan, yung ilaw na yan malakas sa harap. Yung Gaseron na yan, sobrang solid niyan. Hanggang ngayon, gamit ko pa rin. Lilink ko sa description niya. So, mukhang ito na yung start nung lusong kasi ano na eh. Lumagpas na kami doon sa Twin Lakes. Sabi ni Jan, parang ito na yata yung lusong talaga. So, rolling hills pa yung kanina. Sana nga ito na yung lusong para pahinga na kami. So, ito na, nasugbo na. Ayan, minto na sila. Welcome to Nasugbu! Lalawigan ng magigiting. So, ayan, nag-petron muna kami, nag-freshen up muna. Larga na kami, galing doon sa pahinga. So sabi nila, medyo lusong na daw to, mas marami na yung lusong. So hindi ko na kayo ibobore sa mga lusong, so magkita-kita tayo sa baba. Ay, sarap oh. Lamig. Ah, lamig. Sobrang lamig. Oh, lamig-lamig. Ganda ng road dito ah. Wow! Pucha, sarap. Pure lusong. Mga ilang minuto na rin kami lumulusong. Lamig. Nagpa-pop yung tenga ko ah. Bago na yung altitude. Kahit pala lusong, nakakangalay. Nangalay, haba eh. 10 km yun. Ilan? 10. 10 kilometers yun? Oo, meron pa. Haba. Eh ilan pa? 20 pa? Kulang-kulang 20. So may mga lusong pa kami na 20. Pero kita nyo naman, ano na, medyo lumiliwanag na. Grabe yung lusong. 40 kami, 48. Nakakatakot na. Grabe! Lusong! Nagilid na gilid ang luwag-luwag eh. Nakakainis yung ganyan, taing-ta eh. So ito na yata yung patag na part na may konting rolling. So at least mga nasa 30 to 35 kilometers na lang. Nasa Kalatagan na kami. Pero sana ganyan lang sana. 14 ang sugatan sa karambola ng 9 na sasakyan sa Tuy, Batangas, Sabado ng umaga.
Nadamay pa ang isang convenience store sa Banggaan na sinasabing nag-ugat matapos mawala ng preno ang isang truck. Uy, aksidente! Oh, shoot! Ano yan? Uy! Yun lang, tumaob! Shit, grabe. Hindi na namin na-videoan ng maayos doon kasi ano na, magulo na doon sa scene ng aksidente. Pero may nagkarambola doon sa may 7-Eleven. Sira din yung, as in nabangga nila yung 7-Eleven. Karambola sila doon, iba-iba eh. Dami din nasaktan, may nakahiga doon. Ewan ko kung nakita sa video doon. Pero hindi na kami umusisa kasi syempre nag-ano na nga sila. Kaya dumiretso na lang kami. Ano yung mga ambulance? Ayun yung mga ambulance galing doon. So pagdating dito sa may rotonda na to, kumaliwa na kami kasi yung kabila pa-cabyang na daw yata yan. Maliwa kami sa may rotonda. Oh, ganda oh. Woo! Marap! Good morning, good morning. Talaga. Good morning sa inyo lahat. Lahat naging vlogger oh. Walang GoPro. Lahat naging vlogger. Ang ganda naman kasi talaga. Hindi ko naman sila masisi. Oh, ayan oh. Ayun yung bundok kanina. Ayun, actually hindi siya bundok eh. Parang lang siyang hill. Kasi mababa lang. Ang kunat itong patag na to ah. Ang kunat ng hangin eh. Sarap na hangin. Ang kunat ng Malamig. patag. So mukhang ito na yung last ahon. And then, patag na ulit. Kalatagan na. Ito na yung matarik eh. Ay, hindi. Patag pa rin eh. Isa't kalating kilometro daw eh. Ayun pala oh. Pakyat. Yan na yung last. Yan na yung last ng hininga mo. Pero yun na yung last na ako. Checkpoint. Checkpoint, meron na checkpoint. naman. Balik tayo. Putang na bike. Ang sarap! Kamote! Marap. Ayan na. Nasa Kalatagan na kami. Ay, wala pa pala. Malapit na kami sa Kalatagan. Pero wala pa kami. Kasi hindi pa kami tumatawid dun sa Arco. Hindi pa kami papasok ng Kalatagan. So wala pa kami sa Kalatagan. Breakfast muna kami sa may Arco. So, palis na kami ulit din sa Arco. Ganda dito, hindi ko lang na-shoot. May water. Water sport. Wakeboard? Pero maganda sana may swimming pool para yung mga bata. Parang may wakeboarding yata. Nakita mo yung ahon? Akala ko ba wala ng ahon? Eh, may isa pa eh. Meron dyan sa Garmin mo? Wala. Bakit di naman ahon? Ay, ito, ahon yan oh. Baka optical illusion lang. Sige. Sabi ni Christian, optical illusion lang daw yan. Puyat lang kamo kayo.
Sana nga. Wala daw kasi yung tulog eh, kaya akala nyo ahon. Balitok, barangay proper. Ang ganda ng mga puno, oh. Ang ganda ng pagkakaayos. Ano kaya yan? Tinanim kaya yan? Oo, pero hindi ko alam anong puno. Sa ating uniform eh. Tinanim yan. Hindi ko alam kung anong barangay to. Pero parang nasa town proper kami ngayon. So, Rolling Hills ulit. Pero alam ko malapit na kami. Konti na lang to. Uy, 2.6. Malapit na malapit na. Mukhang yan, yung road na yan. Ano ba pangalan? Ano pangalan doon ng resort? Wala pa. Ha? Wala pa? Wala pa? Wala pa resort. Pero ang sabi, malapit daw dyan. Oo. So mukhang ito nga ipapasukin natin. Kami. Ayun. Hindi pa kasi tapos yung resort na yun. Ginagawa pa lang. Kaya, in-early invite kami. So talagang hindi pa talaga gawa. Dumating pala kami dito mga 9 pasado. At napagtanto namin na hindi pala resort tong pinuntahan namin. Pinapagawang vacation house pala ito nung may-ari. Tsaka di mainit, no? So diyan kami matutulog dyan sa may kubo na yan. Aircon naman yan, tsaka may mga higaan naman. So ito yung kubo namin. Meron kaming maliit na pwesto, kainan. May table kami dyan. Lutuan kami dito. And then sa loob nitong room, dyan yung pinakatulugan. Tapos ito yung beach. Paglabas mo dyan, yan na yung beach. Low tide kaya ganyan. Actually ito, ginagawa pa lang talaga tong lugar na to. So time na para maglista ng mga ipabibili naming pagkain para sa lunch and dinner namin. So dahil hindi naman kami maarte sa pagkain, mga hotdog, liempo, ilang canned goods, mga gulay, soft drinks at alak ang pinabili namin. Huwag ka mag-isip, corned beef. Hotdog, no? Hotdog. Swimming naman to, Ikaw ko rin, ano gusto mo? Ako kahit ano di ako mapili. Actually si Corinne hindi siya mag-i-stay overnight, uuwi din siya mamayang hapon. Kaya bandang gabi wala na siya. So dahil maaga pa, pintuan muna at kulitan. Alam nyo na, mga usapang boys. So kayo nang bahalang intindi kung ano yung pinag-uusapan namin dyan. Pag naalala ko yung usapan na to, natatawa pa rin ako. Alam mo pa yung black mo. 80,000 na Jesus! Anak pala dito! 80,000 to! Sama tayo lahat dito. And while waiting for food, pahinga-pahinga muna, tulog-tulog muna. Para makabawi-bawi naman ng konting enerhiya. Sila Christian tsaka si Papa Jesus, parang nasa kwarto yata sila natutulog. Hello guys! Sa mga nagtatanong dyan, sige, ito, sasagutin na natin yung tanong nyo kung natutulog ba ang Diyos. Ayan po, tulog na tulog ang Diyos. Mamaya siya gigising, magsiswimming daw siya. At ayun, dumating na ang aming food at si Papa Jesus nagluto ng hotdog. Ang nakakatawa lang, 5 kami, ang niluto niya, 6 na hotdog. At malalaman nyo ang buong story niyan mamaya. Hindi lang naman hotdog ang kinain namin, meron din naman kaming talong at century tuna. So, goods naman yung naging pananghalian namin. So, yan, lalakad ako ngayon dito sa beach. Nandun kasi sila dyan eh. Ayun, nandun sila sa malayo. So, puntahan ko sila. Fairness, ganda naman. Hindi pa masyadong tinatao tong lugar na ito. May mga ibang resort.
Actually, baka nga hindi nga resort yan eh. Baka nga, ano yan, ang tawag dito? Mga vacation house lang. O, tapos may parang garahe ng bangka dito. May nagta-tai chi doon. Wow! Wow! Oh, yeah! Ha! How? Anyway, ganda oh. Kaya pa. So, let's walk here. Huwag lang sanang malaglag yung cellphone ko. So, nasa dulo si Papa Jesus dyan at saka si Christian. Meron silang kasamang dalawa pero mga random people lang siguro galing sa ibang resort. Pumunta din ako sa dulo dyan pero hindi ko alam bakit wala akong video. May event yata dun ah. May wedding yata dun sa taas ah. Ay, sorry. Parang may wedding dun sa taas. So, bumalik na kami. Naglolokohan pa tong dalawang to. Pahapon na rin kasi at magdidilim na. So, need na namin mag-prepare nung pinaka-dinner namin. Ayos. Ang ganda ng hair ko. Wala akong kuto ngayon. Uy, may kumukuha sa akin ng picture. I love it. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast. Ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Iihaw na si Christian Policar. Nilamutak na liempo lang naman yung nilamutak. Favorite ko yan eh. Sa mga cats and dog maglamutak. Nilamutak na liempo, tapos ang gamit natin tong yung kamay. Medyo marami-rami yung kamay na kinamot mo muna sa ano. Dito lang na masingit. Pero nag-shape naman ako bago. Niready ka talaga yung pagpunta rito eh. Nandun yung sarap. Napag-usapan namin ni George yan, bago tayo Sino? Jojo Osuna. Ayan. Mag-ahit tayo bago tayo mag-ride ah. Wow, ang sipag naman ni Papa Jesus dyan. Hindi yung ba alam, kamay ko yung magpapasarap dyan, kaya kinakamay ko. Kamay ni Jesus. Kamay ni Jesus. Alam mo saan hiwa pag ganyan, Daming hotdog ah. Tinipid tayo dun sa tanghalian natin, tigi-isa. Tapos nagsobra ng isa lang. So may mag-aaway pa dun sa mga hotdog. Tapos napakadami naman pala natin. Alam mo yun, yung ano, nagtiis akong pagkasyahin yung isang hotdog kasi ano eh, baka magkatampuan pag ginanong ko yung uli. Kaya sabi, hindi, sige, sa inyo na lang yan. Buti may nag-isip na magbukas ng ano, century tuna. Kaya kundi, magsasaksakan pala tayo. Ang malupit din yung huli, pinaghatian pa namin ni Jojo Osuna. Hanep na yan. Isa mo nga agad sa GC yan. Kali ko rin. Ang dami walang hotdog. Ito na yung sausawan na ginawa ni Papa Jesus. Ibig sabihin, ito ay holy sausawan. Ang talong ni George Osuna. Ano yan? Ba't tinatanggal mo? Ano yan? Batat. Lumikit na kasi. Ah, okay. Tinutuli niya yung talong. Tatanggalan ng balat. Nye! Eto na nga. Hindi namin alam kung saan gagamitin yung hagdan na yan. Napakaliit eh. Dog! Tapos may tanong ako. Bakit ang daming hotdog? Eh kasi nga, akala ko 10 lang to, kaya 6 lang niluto ko. Pinagdamutan mo kami ng mga hotdog kanina. Bakit ang daming hotdog? Hello, kanina. Bakit pa ang daming hotdog nito? Tapos kanina 6 lang yung niluto. 6 lang ba yung niluto mo? Lima tayo. Alam mo, Piling ko nga, para sa kanya yun eh. 2 yung kanya eh, kaya 6 eh. Bilang isa. galing no? Nagbilang siya ng tao. Ano kami, 5 kami. Liluto ko. 6. So naging masagana ang aming hapunan gawa ng napakadami naming pagkain at pangpulutan. Pero hindi dyan nagtatapos ang kulitan at tawanan. Yan po sa mga nagtatanong. Yan, umiinom din po si Lord. Umiinom din ng Diyos. Hindi niya lang ginagawang alak ang tubig, ginagawa niyang Red Horse. Pag napanood din talaga yan. Wala ka. Sino ka? May hawak-hawak. Nakahubad pa. Hindi na umiinom. Kaya
Anyway, hindi talaga umiinom si Papa Jesus dyan. Kaya kami tawang-tawa. At this time, natulog na talaga si Papa Jesus dyan kasi hindi naman talaga siya umiinom. Kaya kami na lang ni Jojo tsaka ni Christian ang naiwan na umiinom dito. At natapos na nga ang gabi ng kulitan at tawanan. For some reason, sobrang aga namin nagising kaya nakapag-prepare na kami kaagad ng agahan. Noodles lang naman yung agahan namin so pinagdamutan na lang namin yan. A very slow morning for us kaya medyo muni-muni muna kami. Enjoyin lang muna namin ang umaga bago kami umuwi. Nasa 8 to 10 kilometers din kasi yung papadyakin namin papuntang bayan para sumakay ng bus. Kaya relax lang muna kami. So umaga na. Tambay kami muna ng konti. Hindi namin alam kasi kung anong oras kami maaalis eh. Pero nagde-decide sila na huwag gabihin. Kaya baka umalis kami ng maaga. Siguro mga 9. At syempre, bago kami umalis dito sa lugar na pinag-i-stayan namin, maglalamutak muna ako ng mga doggies. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. Palabas na kami doon sa pinagstayan namin. So mangyayari na nito. Namin yung lighthouse. So yun na nga, pupunta kami dun sa lighthouse. Ang pangalan is Cape Santiago. Sobrang lapit lang nun sa pinagstayan namin, siguro mga 1 kilometer lang. Kaya hindi rin nagtagal, nakarating din kami. Ang problema, na-miss yata ni Jojo yung memo na pupunta kami dito. Kaya dumiretso siya dun sa way papuntang bus station. So naghintay kami kasi si Jojo nagkamali ng kala niya hindi kami pupunta dito sa lighthouse. So ayan na siya. Hindi ka na makasabay sa mga 1986 kids. So tuloy ang ligaya, nag-ride na kami papuntang Cape Santiago, gravel road ang daan. Mga less than 1 kilometer na lang siguro yung road na ito. At makakarating ka na sa Cape Santiago. Ang problema ay sarado pa yung mismong Cape Santiago. Kaya hindi rin kami nakapasok. Sayang. Cool din sana yung loob nito. Kaya nag-shot na lang ako from afar. I think nagbubukas to mga 10 or 10:30 kaso ang aga namin, alas 9 pa lang nandito na kami. Kaya sarado pa talaga. Well, at least may babalikan tayo. So selfie na lang muna. Hindi na rin kami nagtagal, umalis na rin kaagad kami. Kailangan din namin kasing hanapin yung pinaka-bus station dun sa mismong bayan. At nung nakita na namin yung bus station, nag-early lunch na lang muna kami kasi alam naming mahaba-haba pa yung magiging biyahe namin. At kung nakaabot ka sa part ng video na ito, maraming salamat at nag-stay ka. At sana nag-enjoy ka sa panonood sa napakasayang ride na ito. At ayun, dito na natin tatapusin to. Ako nga pala si Nat, kasama ko si Jojo, si Corinne, si Christian at si Papa Jesus dyan na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!